Sa ngayon po, Mayor, ay pinapinalas namin yung traffic management plan para mapakita din nyo kung saan yung rerouting, possible rerouting. I-adapt namin. Opo. Ipapa-adapt ko kung meron kayong suggestion. I would rather listen to scientists or specialists on that matter. Babalahin po ulit namin kayo. Sometime pagka na-perfect na po namin yung aming traffic management plan para i-present ulit sa inyo. I just want you to go home, back to your office and tell your people and JICA, you are pre-approved. Thank you very much, sir. Basta ngayon po, samantalahin ko na po, Mayor, bibigyan lang namin yung konting challenges po sa amin sa implementation. Kasi meron po kaming na-observe na mga IS po na mga families nandito rin sa tuloy na ito. Pero ano yan, kasama yan sa program report nyo, di ba? Yes, sir. Opo. Kaya lang po, siyempre po, yung creation po natin ating LIA para po ma-perfect natin yung activities. Dapat po, katulad ng ginawa rito sa MacArthur. Sila yun, nadala yun sa NAIC, di ba? Yun po, parehas po relocation set yung aming tinatarget. At of course, katulad ng sabi niyo po, ang coordination po natin ang importante sa atin para may sakatuparan natin yung mga titular. Basta kami, we're okay. You just pay your obligation to the city, which is under our tax code. It's a very minuscule number. 82.5% of 1%. Medyo magaan po. Parang 8,000 pesos per million. 8,000 pesos. Baka mahal yata. 8,000. po kasi Kaya 8,000 pesos. Hindi, you have to tell them. Yes, because you cannot get away with the tax code. I mean, it's a tax code. Not even the president and me cannot, Ano naman yun? That's a given fact. It's always being considered by any TWG. ROW, di ba? Yung mga ROW, permitting. Tingnan nyo lang. Very minuscule lang. Magkano ba abutin to? Ito po ay itong nabingan lang. Almost 7. Around 3. More or less nasa 3 billion. 3 billion. Para lang meron kayong, hindi kayo nabubulag, walang nabubulag yung nagugulat. But may extra tayong gastos. Will confirm po, Mayor. Ano po kasi po sa computation po ng taxes ng mga projects namin. I don't know kung kasama ito or separate pa ito, but it appears now to me na parang separate siya. Ano yan? Local tax code yan. Contractor's tax. Hindi naman yan sa inyo eh. Sa contractor yun. Hindi yun sinacharge sa gobyerno. Doon sa gagawa. Sa kanya, kasama yung lagi yan sa computation. I think they know it. It's just that I think for the past 3 years, nobody informed other agencies. These things are existing. Not even me being a mayor. Nung araw pa yan. I'm just happy lang that nowadays things are being put into right perspective. And that's why, in return, we are very supportive of whatever development that kami gusto namin ayusin, laging ligtas ang tao. Alright mga kababayan, so samahan niyo po ako mag-reaction video dito po sa pagbisita po ng DPWH o yung Unified Project Management Office Bridges Management Cluster o mas kilala po bilang DPWH UPMO BMC. Ito po yung special na unit sa ilalim po ng DPWH na nakatutok po sa pagpapatupad at pagsubaybay sa pangangasiwa po ng mga proyekto tulad po ng tulay at flyover dito po sa buong bansa. So ito po ay may tungkuling tiyakin na ang mga proyektong lokal man o pinondahan ng banyagang institusyon ay natatapos ng maayos ayon sa plano, budget at schedule. At according nga po sa ating na-research about dito sa DPWH UPMO BMC, yung ilan po sa mga pangunahing proyekto pala nila is yung Urgent Bridges Construction Project for Rural Development. Meron din pong Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Meron din tayong Mega Bridges for Urban and Rural Development Project at marami pang iba. At isa nga po sa naging main topic ng kanilang pagpupulong ang replacement po ng Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila bilang bahagi po ng Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project.
Isa po itong major infrastructure initiative na pinondohan po sa ilalim po ng Japan International Cooperation Agency o mas kilala bilang JICA upang palakasin po ang mga tulay sa Metro Manila laban po sa malalakas na lindol tulad ng tinatawag nating the Big One. So hindi po natin alam kasi kung kailan tatama itong Big One dito po sa Metro Manila, no? At noon pa naman natin yan na nababalitaan at ito po ay hindi talaga napipredict, no? At kung sakaling maisakatuparan itong proyekto na ito mga kababayan, ano nga ba yung mangyayari o posibleng mangyari dito sa existing na Lambingan Bridge? Ito po ay under ng demolition na, no, ng existing bridge na halos 50 years na pala ang tanda. At syempre kapag ito ay dinemolish na, ito ay tatayuan ng bagong arc-type steel bridge na may mas matibay at may seismic durability. Ito nga po yung panglaban nga po dito sa posibleng Big One na tatama po dito sa Metro Manila. So layunin din po nito yung pagpapanatili po ng kaligtasan ng mahigit 30,000 motorista na dumadaan dito araw-araw. So bakit nga ba mahalaga yung pagkakaroon ng maayos na tulay kagaya po dito sa Lambingan Bridge? Ang Lambingan Bridge po kasi ay isa sa mga pangunahing tulay na tumatawid sa Ilog Pasig, no? Kaya critical ito sa daloy ng trapiko at ekonomiya ng lungsod. At sa panahon po ng sakuna tulad ng lindol, ang tulay na ito ay kailangan mabilis na maibalik sa operasyon upang hindi maantala yung mga relief at recovery efforts kasi ayan po yung mga pangunahing pangangailangan natin sa oras ng may sakuna. So hindi din pinalampas ni Mayor Isko kamustahin yung ating Jones Bridge, MacArthur Bridge, Quezon Bridge na talaga namang gamit na gamit, no, lalo na sa darating na January dahil dito po sineselebrate po yung Pista ng Nazareno at alam naman po natin na ayang pong mga tulay na yan ay dinadaanan po ng translasyon at syempre yung mga deboto na pumupunta dyan. Kaya talagang gustong malaman ni Mayor Isko ahead of time yung estado po ng tulay natin dyan para ahead of time din kung merong mga problema ay magawan agad ng solusyon. So ang infrastructure development talaga ay isang pinakamahalagang salik sa pag-unlad ng isang bansa. Ito kasi mga kababayan ay hindi lang tungkol sa pagtatayo ng mga gusali, tulay, kalsada o riles. Ito ay malaking pundasyon ng mas malawak na kaunlaran dito sa ekonomiya natin, sa lipunan at kapaligiran. So ano ba yung kahalagahan talaga ng infrastructure development? Syempre sa pag pinag-usapan yung pang-ekonomiyang kaunlaran, pinabibilis nito talaga ang kalakalan at transportasyon ng mga produkto at serbisyo. So syempre the more na may mga tulay, so hindi tayo masyadong magwo-worry sa traffic sa daloy ng ano talaga yung parang heavy congested talaga yung traffic, 'di ba, sa lungsod ng Maynila. At nagbibigay din po ito ng trabaho, of course, sa construction, engineering, logistic at iba pang mga sektor. So tumataas din ang tiwala ng mga namumuhunan lalo na kung maayos ang infrastruktura sa bansa. Kung susuriin naman natin sa pagpapabuti ng serbisyong pampubliko, mas mabilis na access sa edukasyon, kalusugan at iba pang pangunahing serbisyo. Lalo na dito mga kababayan sa mga proposed business na inilatag po ng DPWH ay talagang malaki din yung itutulong po niyan dito po sa ating lungsod, lalo na ang lungsod ng Maynila talaga ay daanan po talaga to at sentro din ng kalakalan, no? At of course, ito po yung isa sa mga pinakamahalaga, yung pagresponde sa climate change at sakuna. So kapag may matibay tayo at modernong infrastruktura, ay masanda tayo sa lindol, baha at iba pang sakuna. Kagaya nga po ngayon ng very controversial na flood control mga kababayan, nakita nyo naman 'di ba na talagang substandard at talagang hindi maganda yung pagkakagawa. Kaya tayo po ay talagang naapektuhan po sa mga nagdaang bagyo at pagbaha. So kasama rin rito mga kababayan yung green infrastructure na tumutulong naman po when it comes sa environmental sustainability. So para sa akin mga kababayan, napakahalaga talaga ng collaboration at pagkakaunawaan ng national government and also ng ating local government pagdating sa mga ganitong proyekto, no, upang nang sa ganon ay makatulong din po yung ating lokal na pamahalaan sa mga ganitong proyekto upang magkaroon ng smooth at maayos na sistema dito po sa pagpapatayo ng mga proyekto na nakakasakop po yung local government. At ayon nga po kay Mayor Isko,
wala naman po magiging problema basta isettle lang po yung mga talagang dapat isettle kagaya ng mga taxes bago po mag-construct ng mga project dito po sa ating lungsod. At wala naman po magiging problema kung talaga namang ito ay makakatulong para po sa mamamayan po ng isang lungsod, no. Kung ito naman ay for the betterment, konting abala, pero pagdating sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay ito ay mapapakinabangan. So maganda yung mga ganitong proyekto kasi pang long term na ito mga kababayan kung gagamitin po talaga sa tama itong pondo na inilaan para sa mga ganitong proyekto kagaya ng tulay, mga bridges na talaga namang kinakailangan po natin yan sa mga oras na ito. So hanggang dito na lang muna mga kababayan yung ating reaction video at kung gusto nyo panoorin yung kabuuan ng kanilang naging talakayan ay maaari nyo pong bisitahin ang Facebook page ni Mayor Isko Moreno Dumagoso, no? At doon nyo po mapapanood yung kabuuang talakayan nila about po dito sa naging pag-uusap po ng DPWH at ng ating punong lungsod, si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Again mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Kung kayo may mga opinion o komento dito po sa ating naging reaction video at i-comment nyo lang po yan at ating talakayin po yan at sagutin sa comment section. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.